Magandang araw pong muli sa inyong lahat. Ako po si Coach Jess. Ngayong araw po na to ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa impyerno at langit. So ang ating pong text babasahin ay nasa Lucas kabanatang 16, no? Luke 16 verses 21 to 31. Gamit ko po ay Tagalog version. Sabi po ito sa verse 21, Luke 16 po, no? May isang mayamang lalaki na nakasuot ng mamahaling damit at kumakain ng masarap na pagkain araw-araw. May isa namang pulubing puno ng galis na ang pangalan ay Lazarus. Dinadala siya sa labas ng pintuan ng bakuran ng mayaman. Gusto niyang makakain kahit ng mga tira-tira lang na nahuhulog sa mesa ng mayaman. Nilalapitan siya roon ng mga aso at dinidilaan ang mga galis niya. Verse 22, namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus, nakasama ni Abraham. Verse 24, kaya tumawag siya, Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko dahil hirap na hirap ako dito sa apoy. Pero sumagot si Abraham, anak, alalahanin mong noong nabubuhay ka pa sa lupa ay mabuti ang kalagayan mo, pero si Lazarus ay hirap na hirap. Ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ang nahihirapan. Verse 26, isa pa, hindi maaari ang sinasabi mo dahil may malawak na bangin sa pagitan natin. Ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makakatawid. At ang mga nariyan sa inyo ay hindi rin makakatawid dito. Sinabi pa ng mayaman, kung ganoon Amang Abraham, nakikiusap ako sa inyo, papuntahin ninyo si Lazarus sa bahay ng aking ama. Verse 28, para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap nang hindi sila mapunta rito. Sumagot si Abraham, nasa kanila ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta. Dapat nilang pakinggan ang mga iyan. Sumagot ang mayaman, hindi po sila makikinig doon, Amang Abraham. Pero kung may patay na mabubuhay at pupunta sa kanila, magsisisi ang mga iyon. Pero sinabi ni Abraham, kung ayaw nilang makinig sa mga isinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin sila maniniwala kahit may patay pa na muling mabuhay at mangaral sa kanila. Okay, so tayo po'y sandaling manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Tunay na meron pong langit at impyerno. Sa pagkakataon na ito, tulungan mo po ang lahat ng nakikinig ng mensahe na ito, na kanilang pipiliin at paghahandaan ang lugar, ang langit, hindi ang impyerno, sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa iyo. Hindi sa pamamagitan ng relihiyon at paggawa ng mabuti, kundi sa pamamagitan lang ng pananampalataya sa iyo, Panginoong Yesus. Bigyan mo po sila ng pangunawa at karunungan sa iyong salita. Iligtas mo po sila sa impyerno sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay?
So, ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa langit at impyerno. Ito po yung mga tanong, kailangan ba nating mga tao paghandaan ang lugar na ito? Totoo po ba na merong langit at impyerno? Opo, yan po yung ating binasa. Ang langit po ay isang handang lugar para sa mga handang tao. At ang impyerno ay isang nakakatakot na lugar sa mga taong hindi handa. So, pag-uusapan po natin ang langit, meron pong talata pa rin, Sabi po dun sa John chapter 14 verses 1 to 3. Actually po, maraming pong mga talata. So, babasahin ko po ito sa Tagalog version, John 14, 1 to 3. Sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong mabagabag, magtiwala kayo sa Diyos. At magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking Ama ay maraming silid. Pupunta ako roon para ipaghanda kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung nasaan ako ay naroon din kayo. So yan po ay langit. Ang Panginoong Hesus po ang nagsasalita po riyan. Coach Jess, how about yung impyerno? Meron din po sa Revelation o Pahayag 21 verse 8. Tagalog din po ito. Ito po yung impyerno. Sabi po ron, pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag. Mga ayaw sumampalataya sa akin. Marurumi ang gawain. Mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan o ribulto. At sa lahat ng sinungaling, itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. So yan po yung impyerno o pag tayo po ay namatay at wala tayong tamang pananampalataya, tamang relasyon sa Diyos, yan po yung impyerno. Ano ang pinaghahandaan mo sa buhay mo? Sa panahon ngayon po natin, halos lahat ng bagay ay pinaghahandaan ng tao. At ang paraan ng paghanda ay ginagamit yung plano. Ikaw ba? Ano ang pinagpaplanuhan mo? Ito po yung mga bagay na pinaghahandaan natin, tayong mga tao. Ang panganganak, ang pagkakaroon ng pamilya, ang pag-aaral, pag-aasawa, pagkakaroon ng emergency, kaya tayo po ay nag-iipon. Tayo po ay may mga insurance. Pag-unlad ng kabuhayan, pinaghahandaan po natin yung 7 aspeto o prioridad ng buhay o 7 kayamanan ng tao. Pati ang kamatayan po. Kaya nga lumalabas po ang mga negosyo o kabuhayan tungkol sa pre-need. Alam nyo po yan, Hindi pa nagiging tao, hindi pa nag-aaral, hindi pa nagkakasakit, hindi pa tayo namamatay, ay pinaghahandaan na natin po yan. At wala naman pong masama. Yan po ay practical. Ikaw ba? Ano ang pinaghahandaan mo? So sa ating text, meron pong 2 karakter. Isang mayaman sila, isang mahirap at isang mayaman. Si Lazarus, isang pulubi, nakarinig ng magandang balita, gospel, at siya ay sumampalataya. Yung mayaman, nakarinig ng magandang balita, ngunit tinanggihan, hindi sumampalataya sa Panginoon. Kaya ito po yung senaryo. Noong parehas silang namatay, si Lazarus o yung pulubi ay dinala ng anghel sa piling ni Abraham sa langit. Yung mayaman ay nasa malayong lugar na kung saan siya naghihirap dahil sa hindi namamatay na apoy. Sa impyerno po, merong pong hindi namamatay na apoy at hindi namamatay na uod. Nakita
niya si Lazarus sa malayong lugar kasama si Amang Abraham. Ang mayaman ay nagmamakaawa kay Abraham na ipadala niya si Lazarus at isausaw ang kanyang daliri at ipatak sa kanyang dila. Ngunit sumagot si Abraham at sinabi sa kanya ang kalagayan noon nang nasa lupa pa sila. Si Lazarus ay hirap na hirap. Ang mayaman ay maganda at kalagayan. Maganda ang kalagayan. Ang sabi pa ni Abraham, hindi pwedeng tumawid langit at impyerno dahil sa malawak na bangin ang pagitan. Pangalawang pakiusap ng mayaman kay Amang Abraham, ipadala si Lazarus sa lupa upang bigyan ng babala o warning ang kanyang 5 kapatid na lalaki. Ano po ang sagot ni Abraham? Meron nasa lupa ang mga isinulat ni Moses, ang Biblia, ang 66 books, salita ng Diyos at mga propeta. Merong mga ngaral, merong mga mananampalataya, merong churches. Sagot ng mayaman, di sila na makikinig at magsisisi, pero kung may patay na nabuhay, sila ay makikinig. Ano po ang sagot ni Abraham? Hindi sila maniniwala o sasampalataya kahit meron pang patay na nabuhay. Katulad ng ating Panginoong Hesus, nagkatawang tao, namatay, nabuhay na maguli. Hanggang ngayon, marami pang hindi sumasampalataya. Ikaw ba ay naniniwala na merong langit o impyerno na pupuntahan ng tao? Ano ang pipiliin mo? Ang impyerno ba o ang langit? Alam mo ba, habang tayo ay nabubuhay, pwede na nating matiyak at piliin ang langit? Paano natin matitiyak yan, Coach Jess? Sabi po dun sa John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakarating sa Ama o sa langit kung hindi sa pamamagitan ko. Ngayong araw na to, kung gusto mong matiyak ang langit at pipiliin mo ang langit, sabayan mo po yung aking panalangin. Ama kong Diyos, mahabag ka po sa akin, isa akong makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan. Ako po ay nananampalataya sa aking puso na ikaw ay nagkatawang tao. Ikaw ay dinala doon sa Kalbaryo na buhos ang iyong banal na dugo, namatay, ipinako, at pagkatapos ng 3 araw ay nabuhay na maguli para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan at sa aking kaligtasan. Sa araw na to ay tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Diyos, bilang aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Simula sa araw na to, ikaw na po ang magbago at magpala ng aking buhay. Maraming salamat po sa buhay na wala hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung yan po ay ginawa mo, sabi po ng Panginoon, ikaw ay maliligtas. So, I congratulate you. Maraming salamat po. Sundan niyo po ako sa mga susunod pang aking mga videos.